Sa panahon ng kabataan ko, mahilig talagang dumalo sa mga piyesta ang buong pamilya namin. Isang construction worker si tatay at ang mga katrabaho niya ay galing pa sa iba't ibang bayan. Kaya sa tuwing may piyesta, madalas kaming dumadayo sa mga lugar nila. Bago ang lahat, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ben. Tubong Iloilo. Nangyari ang kaganapang ito, mga early 2000. Ngayon pa lang ay humihingi na din ako ng pasyensya sa inyo kung hindi ko mabanggit ang pinakabaryo na pinangyarihan ng mismong kwento. Basta ang naalala ko noon, nangyari po itong karanasan ko noong bata pa ako. Grade 6 pa lang ako noon. At kapag sinasabi ni tatay na dadalo kami sa piyesta sa ibang bayan o sa mga baryo, sobrang tuwang-tuwa ako noon. Dahil sa unang pumapasok sa isip ko, makakakilala na naman ako ng mga bagong kaibigan. Dahil likas po sa akin ang pagiging palakaibigan. At syempre, makakatikim na naman ako ng mga espesyal na pagkain. Kung hindi nyo kasi na itatanong, noong kabataan ko, bibihira kaming makaulam ng karne o makakain. At ayun na nga nun, buwan ng Setyembre. May naging dating katrabaho sila tatay na taga Lambunaw, Iloilo. Tama ba ako, Lambunaw o Lambunaw? Inimbitahan siya nito na dumalo daw kaming buong pamilya sa piyesta sa kanilang baryo. Nasakop lang ng Lambunaw, Iloilo. Nang ibalita sa amin iyon ni tatay, ako ang unang natuwa. Si nanay noon nagdadalawang isip pa kung sasama. Kasi 2 buwan siyang buntis noon. Ipinagbubuntis niya ang bunso kong kapatid sa mga panahong ito. At ayon pa nga sa mga sabi-sabi, hindi daw maganda kung madalas gumala ang buntis. Dahil bukod sa napakadelikado ba nito sa ganong stage ang sanggol na nasa sinapupunan, lapitin din daw ito ng mga masasamang nilalang. Pero dahil nga sa mapilit ako at gustong-gusto ko ang piyesta, pumayag na si nanay na sumama nga kami sa kaibigan ni tatay. Ang pangalan naman ng kaibigan ni tatay ay itago na lang natin sa Kanor, at Mang Kanor ang naging tawag ko sa kanya. Halos kaedaran lang sila ni tatay. Mga nasa 30 mahigit pa lang sila noon. Kung hindi nyo kasi na itatanong, mga teenager pa sila tatay nang mag-asawa sila. May sarili din itong tricycle si Mang Kanor, kaya't hindi na kami namasahe papunta pa sa kanila. Sinundo niya kami sa bahay at isinama papunta sa bayan nila, which is sa kabilang bayan lang naman. Ngiting-ngiti talaga ako noon habang nasa biyahe pa lang kami. Naaaliw ako sa mga tanawin na nakikita ko. Pagkapasok namin sa bayan nila, may mga iilang bahay na. May public market na medyo masikip, amoy isda at may mga karnit gulay na mga paninda doon. Natutuwa din ako dahil may mga lumang tindahan na may kahoy pa ang dingding. Kung di ako nagkakamali, yun ang poblasyon. Sa sentro noon makikita mong simbahan, lumang istruktura. May plaza din ito. Tuwang-tuwa ako kapag nakakita ako ng ganon. Kasi sa kapanahunan ko nung kabataan ko, hindi pa naman ganon kaunlad ang lugar na yon. Akala ko nga ay doon na kami malapit o doon na kami makapiesta. Pero hindi pala. Dahil papunta pala kami sa isa sa mga baryo na baryo nila Mang Kanor. At hindi ko akalain na liblib pala sa kanila. At habang nasa lungsod pa kami noon, bawat tao din na madadaan na namin ay nakangiti kahit hindi naman kami kilala. Aba, maganda pala dito sa inyo ano? Ang mga tao ay magigiliw. Nako, oo. Lahat ng nakatira sa lugar na ito ay masayahin. Aba maganda palang tumira dito. O ano Ben? Gusto mo bang magpaiwan na lang dito? Naku, tayo naman. Ayoko po. Kung mabuti kung kasama ko kayo ni nanay, ayos lang.
Nagtawanan pa nun sila dahil sa naging sagot ko. Alam ko naman na nagbibiro lang nun si tatay. Pero sinang-ayunan pa ayun ni Mang Kanor. Sabi pa niya, pwede rin daw akong magpaiwan dahil wala naman daw silang anak. At ihahatid na lang daw niya ako sa bahay kapag gusto ko nang umuwi. Pero nanindigan talaga ako noon na hindi ako magpapaiwan. Hindi ako sanay. Halos umiyak pa nga ako. At medyo na bad trip na. Mabuti na lang, binawi naman niya ang sinabi niya. Ayon pa nga sa kanya, biro lang daw niya iyon. At dahil sa bata pa ako noon, madali lang akong mauto. Naniniwala ako sa lahat ng sinasabi sa akin, lalo na kung galing sa mga nakakatanda sa akin. At habang nasa biyahe ay para bang naiinip ako. Napapansin kong palayo ng palayo kami sa lugar na kung saan maraming mga tao at may mga malalaking tindahan na nakatayo. Noong palabas na kasi kami sa lungsod na iyon, unti-unting nagiging probinsya talaga ang itsura. Konkret ang kalsada sa simula, pero habang palayo, nagiging graba o lupa. May mga palayan at maisa na sa gilid. May mga kalabaw na ginagamit pa sa bukid. May mga bahay na kubo o mga mangilan-ngilan na semi-concrete. Kaya naman dahil sa inip, ay nagtanong ako kay tatay kung bakit hindi pa kami humihinto. Pero imbis na si tatay ang sumagot, si Mang Kanor ang nagsalita. Ay dako iho, nakalimutan ko palang sabihin na nasa dulo ang bahay namin. Andun ang baryo namin. Andun kasi ang lupang pamana sa asawa ko mula sa mga magulang niya. Pero sako pa rin naman iyon ng Lambunaw. Dako, malayo pa pala sa mismong bayan. Pero kumusta naman ang misis mo? Mabuti na lang hindi siya matatakotin. Lalo pat wala ka lagi sa inyo. May iilan naman kaming mga kapitbahay doon. Mga kapamilya lang din namin. Akala ko talaga noon, nag-iisang bahay lang ang naroon. Kaya tuloy naisip kong magiging boring ang mga araw na mananatili kami sa kanila. Mabuti na lang. Sinabi ni Mang Kanor na may mga kapitbahay sila. Kaya't parang nabuhayan ako ng dugo. Pagkarating naman namin sa kanila, humawak ako sa kamay ni nanay habang naglalakad papunta sa mismong bahay nila ni Mang Kanor. Mula sa bahay nila, lumabas naman ang misis niya. Maganda ito, maputi at mahaba ang buhok. Maganda din naman ang nanay ko. Subalit, kakaiba ang ganda ng asawa ni Mang Kanor. Siyempre, kahit bata pa ako noon, marunong na akong kumikilate sa mga tao. At yun nga, sinalubong nga kami ng asawa ni Mang Kanor at ginulo pa nito ang buhok ko. Sinabi pa nga niyang cute daw ako, sabay kurot sa pisngi ko. Ako naman ay nahiya nun. Lalo akong nagsusumiksik sa nanay ko. Oh Minda, baka umiyak na yung bata ha. Huwag mong panggigilan. Natawa naman si Aling Minda na asawa ni Mang Kanor. Subalit napansin ko din ang paminsan-minsan niyang pagtitig sa tiyan ng nanay ko. At para bang kakaibang titig iyon na parang may pananabik. Kaya ang nangyari ay hindi ko tuloy maiwasan na kabahan. Pero yung kaba na iyon ay nawala nang mula sa kapitbahay nila may lumabas na dalawang bata. Babae at lalaki. At saka sumalubong sa akin. Nakipagkwentuhan sila sa akin hanggang sa naging komportable na ako sa kanila. Ang pangalan ng mga ito ay Clara at Carlito. Mga ampon lang pala sila ng kapatid ni Aling Minda. Sumama din ako sa bahay nila nang walang pag-alinlangan at doon kami nagpatuloy sa paglalaro. Subalit ng paggabi na, sinabihan ako ni Clara na sabihan ko raw si nanay na wag nang lalabas kapag gabi. Hindi daw ligtas sa lugar nila ang mga buntis. Nakapagtataka pa nga kung paano niya nalaman na buntis si nanay. Hindi pa naman gaano kalaki ang tiyan ni nanay at hindi halata. Tinanong ko pa si Clara pero hindi na siya nagsalita at sinabihan na lang ako na huwag nang magtanong pa. Kung tutuusin nga Sir Casper, may pagkawerdo ang tagpo naming iyon.
Pero dahil nga sa hilaw pang pag-iisip namin, o lalo na ako, ay pinagsawalang bahala ko na lamang iyon. Pagka-uwi ko naman sa bahay, nasa kusina si Nanay at Aling Minda. Magkatulong sila sa paghahanda ng hapunan. Sa labas din narinig ko ang usapan nila ni Tatay. Mas masaya sa bayan kapag gabi. Maraming mabibili na mga murang paninda. At may mga iilang mga parada din. Nako, siguradong matutuwa si Ben kapag nakita ang mga yon. Ano, pupunta tayo mamaya? Bukas pa naman ang opisyal ng kapiyastahan dito. Sa gabi din kasi kami naghahanda at nagdiriwang. Narinig ko pa nga kay Mang Kanor na sa iisang bahay lang daw sila nagsasalo-salo ng pamilya nila. At doon daw yun sa bahay ng mga yumaong mga magulang ni Aling Minda. Medyo nangilabot naman ako, lalo na nang sabihin niyang binubuksan lang nila ang bahay sa tuwing araw ng fiesta. Hanggang sa nagaya ng dalawang babae na kakain na. Matapos naman namin kumain, inaya ako ni Tatay na sumama para manood sa mga parada. Gustong gusto ko talaga yon. Pero ang iniisip ko, paano naman si Nanay? Sinabi ko na lang na hindi ako sasama kung hindi kasama si Nanay. Ayoko kasi talaga naiwan siya sa bahay nila Mang Kanor. Kaya si Nanay nun, napilitan na lang din na sumama sa amin. Akala ko pa nga sasama din sa amin si Aling Minda. Pero sinabi lang nito na may gagawin pa siya. Kaya hindi siya makakasama sa amin. Pagkarating namin sa mismong sentro, namanghanga ako sa mga nakita ko. Sobrang ganda ng paligid. May mga pailaw pa sila at marami ding pagkain na mabibili sa paligid. Si Nanay nun, balot ang hinahanap. Kaya naman nang makakita kami ng manong na nagtitinda ng balot, isinama ako ni Nanay para bumili. Pagkalapit naman namin sa manong, ngumiti ito sa amin. Mga dayo lang kayo dito. Tama ba? Opo manong. Inibitahan lang kasi kami ng kaibigan ng asawa ko. Ay nako, mag-iingat ka ining. Lalo pat mukhang buntis ka. Nagkatinginan kami saglit ni Nanay. At saka tinanong si Manong kung paano niya nalaman na buntis si Nanay. Hindi naman niya sinabi ang eksaktong dahilan, pero may ibinigay siyang kwintas kay Nanay. Sinabi pa nga niyang itago ito ni Nanay sa loob ng damit niya. Pero ang mas lalong ikinagulat ko ay ang mga sumunod na sinabi ni Manong. Sigurado ba kayong tao ang nasamahan ninyo? Naku, oo naman po Manong. Kasama nga po namin si Mang Kanor sa pagpunta dito. Hindi sa sinesiraan ko si Kanor na yan. Pero mag-iingat kayo, lalo na sa asawa niyang si Minda. Kilala ko sila. Naramdaman ko noon ang paghigpit ng hawak sa akin ni Nanay. Alam kong natakot siya sa sinabi ni Manong. Pero ako naman ay parang hindi ako makapagsalita. Gusto ko sanang tanungin kung anong meron. Pero para bang may pumipigil sa sistema ko. At ayun na nga. Bago pa man kami tumalikod sa kanya, nagpasalamat ulit si Nanay. Pagkabalik namin sa pwesto nila Tatay, napansin naman namin na hindi na niya kasama si Mang Kanor. Tay, nasaan po si Mang Kanor? Ayun, may bibilhin daw siya. Babalik din iyon mamaya. Bakit mo siya hinahanap anak? Wala naman po Tay. Hindi ko na lamang pinagtuunan ng pansin ang sinabi ng matanda. Nilibang ko ang sarili ko sa panonood. Meron din kasing sayawan doon sa bulwagan. Hanggang sa nag-aya ng uwi si Nanay. Gumagabi na rin masyado nun at hindi mabuti sa buntis ang magbuyat. Hinanap namin si Mang Kanor pero hindi namin siya mahagilap. Sabi pa nga ni Tatay, baka umuwi raw iyon ng saglit. Habang naghihintay naman kami sa pagbalik ni Mang Kanor, bigla ko namang nakita si Clara.
Mag-isa lang siya at naglakad siya papalapit sa akin. Kinurot pa nga niya ako dahil matigas daw ang ulo ko. Doon ko din naalala ang sinabi niyang huwag nang palabasin si nanay sa gabi. Nagtanong ulit ako sa kanya kung bakit, pero tinitigan niya lang ako. Tinanong siya ni nanay kung sino ang kasama niya, pero sinabi niyang mag-isa lang siya. At dahil kasama namin siya, sinabi na lang ni nanay na lakarin na lang daw namin ang papunta sa bahay nila Mang Kanor. Subalit hindi pumayag si Clara. Ayon pa sa kanya, delikado dahil madilim ang daan at medyo malayo. May ibinulong pa nga siya sa akin noon na lalong ikinagulo ng isip ko. Pinapaalis na niya kasi kami bago pa sumapit ang opisyal na kapiyastahan ng baryo nila. Nang may marinig na kami na paparating na sasakyan, maingay kasi ang motor nito, biglang naging aligaga si Clara. Kinausapan niya ang mga magulang ko na huwag magsumbong kay Mang Kanor na naroon siya. Bigla siyang tumakbo at humalo sa mga tao, kaya wala akong nagawa kundi ang pabayaan na lang siya. Total, doon naman siya nakatira. At kabisado niya ang sentro nila. Nang dumating nga si Mang Kanor, nagpaliwanag naman siya kung bakit siya umalis saglit. Sumakay na kami sa tricycle niya at hindi na namin binanggit ang tungkol kay Clara. Habang nasa daan kami, biglang nagsitayuan ang mga balahibo ko. Lalo na nang makarinig ako na parang may malaking nilalang na lumilipad. Dinig na dinig ko ang pagaspas ng pakpak nito. Aray! Sumasakit ang tiyan ko. Daing bigla ni nanay. Nataranta kami ni tatay dahil biglang namilipid si nanay habang nakahawak ito sa tiyan niya. Si Mang Kanor naman, mas binilisan ang pagpapatakbo ng tricycle niya hanggang sa nakarating na kami sa kanilang bahay. Binuhat ni tatay si nanay papasok sa loob. At sumunod naman ako. Pagkapasok namin, wala si Aling Minda. Iniisip ko pa nga na tulog na siya. Pero dahil hindi pa pumapasok sa loob si Mang Kanor, sumilip ako sa kwarto nila. Pero wala doon si Aling Minda. Mabilis akong kumaripas ng takbo papunta sa kwartong tutulugan namin. Medyo umayos-ayos na ang kalagayan ni nanay. Pero halata ang pamumutla niya. Kinausap ko si tatay dahil may masamang kutob na talaga ako. Tay, umuwi na lang tayo bukas ng umaga. Pakiramdam ko kasi tay, may masamang nilalang na nandito. Baka aswang yung narinig natin kanina. Diyos ko, ikaw talagang bata ka. Pero, oo nga. Mukhang hinahabol nga tayo kanina ng aswang. May nakapagkwento sa akin dati na ang lugar nila Paring Kanor, may nagpapakita daw na parang manananggal. At may mga nangangabat. Oh, may sabi-sabi na pala. Bakit hindi mo sinabi kaagad sa akin? Sana hindi na ako pumayag na sumama pa tayo sa pare mong yan. Nanay, hindi kaya si Aling Minda ang manananggal? Kaagad na tinakpan ni tatay ang bibig ko. Hindi ko rin alam kung bakit ko nasabi iyon. Sinabi pa niyang huwag daw ako maingay dahil matalas ang pandinig ng mga aswang. Oo, Sir Casper, naniniwala ang pamilya namin sa mga ganong nilalang at hindi na bago sa lugar namin iyon. Hindi ko alam kung bakit pinaunlakan ni tatay ang imbitasyon ni Mang Kanor. Ako, syempre, gusto ko. Pero kung kaligtasan naman ni nanay ang pag-uusapan, mas gusto ko na lang mag-aral sa bahay kaysa makipaghabulan sa aswang. Tumahimik kami noon sa loob ng kwarto. Nakiramdam lang kami sa paligid. At di kalaunan, narinig namin na may pumasok na sa loob ng bahay. Narinig pa namin na mukhang nagtatalo ang mag-asawa. Makikinig pa sana ako sa usapan nila, pero hinila na ako ni tatay pahiga. Kinaumagahan naman napansin kong busy lahat ng mga kapitbahay namin. Maging si Mang Kanor at Aling Minda ay abala rin. Sina nanay at tatay din noon tumulong sa kanila.
Naghahanda na pala sila ng mga lulutuin para sa selebrasyon sa gabi. Hindi ko naisip noon kung bakit gabi ang selebrasyon nila. Dapat kapag gabi ay bisperas, hindi yung pinaka-opisyal. Sa pinaka-opisyal kasi na piyesta, dapat kapag gabi nun ay mga tira-tira na lang na ulam o kung minsan ay wala na. Kasi sa tanghali kadalasan nagpapakain ang mga nagpipiyesta. Pero yung napuntahan namin sa opisyal na piyesta ay sa gabi ipinagdiriwang o sa gabi magtitipon at magkakainan. At yun nga, habang nasa bintana ako noon, nanonood sa mga taong mga busy, nang biglang may sumitsit sa akin. Pagkatingin ko sa labas, nandoon sina Carlito at Clara. Lumabas naman ako nang hindi nagpapaalam kina tatay. Alam ko naman kasi na kapag nagpaalam ako, ay parang hindi nila ako papayagan na lumabas. Pagkalabas ko, mabilis nila akong hinatak papunta sa likod ng bahay. Sininyasan pa nila ako na wag daw magingay. Hatak-hatak ako noon ni Clara at binaybay namin ang daan papunta sa may masukal na parte. Natanaw ko naman ang may kalakihang bahay sa di kalayuan. Luma na ito pero mukhang matibay pa naman ang mga kahoy. Ipinaliwanag nila sa akin na iyon daw ang bahay ng mga magulang ni Aling Minda. Mukhang luma na iyon, pero malinis ang paligid. Mukhang palaging nililinisan. Wala akong balak na pumasok roon, pero dahil nga sa dalawa kong kasama, wala akong nagawa. Hinila nila ako papalapit dito. At dumaan pa kami sa loob para lang makapasok. Nang makapasok na kami, sobrang dilim sa loob. Mabuti na lang ay may dalang flashlight si Carlito. Sinabi nila sa akin na may ipapakita daw sila. Sumunod naman ako hanggang sa tumigil kami sa isang malawak na espasyo. Sa gitna ay may parang malapad na mesa. Pagtingin ko sa itaas ng mesa, mayroong rebulto ng isang halimaw. Napaatras pa ako at nanginig. Muntikan pang matumba dahil sa takot. Bakit niyo ako dinala rito? Ano yan? Altar ba yan ng demonyo? Hanggang sa hindi ko napigilan ang sarili kong sumigaw. Kaagad namang tinakpan ni Clara ang bibig ko. Ipinaliwanag nila sa akin kung para saan iyon. Ayon sa kanila, sa tuwing piyesta at saktong kabilugan ng buwan, nagtitipon-tipon sila sa loob ng bahay na iyon at isinasagawa ang ritual ng pag-aalay. Tinataon nila na piyesta sa lungsod para hindi mahalata ng kung sino man. Kaya pala napapansin ko sa lungsod na nadaanan namin ay parang may mga banderitas at makukulay na mga nakasabit. Ang lubos kong ikinatakot ay nang sabihin nila na si nanay ang gagawing alay sa piyestang iyon. Doon ko naintindihan kung bakit pinapaalis na niya kami nung gabi na yon. Sinabi din sa akin ni Carlito na kapag naialay na raw si nanay, ako naman ay aampunin ng mag-asawang Kanor at Minda. At kagaya rin nila, inampo ng kapatid ni Aling Minda matapos ialay ang kanilang buntis na nanay noon. Tapos sinabi pa nilang si tatay daw ay gagawing baliw para walang maniwala sa kanya kahit pa magsabi siya ng totoo sa mga tao. Nanginig ako sa takot pero pinakalma naman nila ako. Nagplano kaming tatlo na sabay-sabay kaming tatakas. Pagsapit ng 5:00 ng hapon, kasi daw ng mga oras na yon, papasok na sa kanya-kanyang silid ang lahat upang umusal ng sariling orasyon. Iyon daw ang tamang oras para makalayo kami sa lugar nila. Sumang-ayon naman ako at para bang hindi na nawala ang takot ko. Sinabi ko na lang sa kanila na sasabihan ko sila nanay kaagad sa plano naming iyon. Matapos naming magplano, bumalik kami sa bahay. Nagulat pa ako dahil sobrang tahimik at parang walang ng mga tao. Pagkapasok ko sa loob, nakita ko si nanay at tatay na mahimbing ang tulog. Wala si namang Kanor at Aling Minda.
maging ang mga kapitbahay. Pasimple namang pumasok si Clara at tinignan ang lagay nila ni nanay. Kaagad niya naman na sinabing kailangan daw namin ng luyang itim para magising ang mga magulang ko. Nagboluntaryo naman si Carlito na maghahanap siya ng tulong doon sa sentro. Gusto ko siyang samahan, pero hindi ko naman gustong iwan si nanay at tatay. Pagkaalis ni Carlito, pinilit namin ni Clara na gisingin sila nanay at tatay. Pero wala na talaga. Nangamba kami ni Clara. Biglang narinig namin ang pagdating ng sasakyan ni Mang Kanor. Hanggang sa bigla silang pumasok. Aba, mahimbing ng tulog ni pare at Maring Laura. Ano po ang ginawa ninyo sa kanila, Manong? Shh, huwag kang magalit, Ben. Magigising pa naman sila mamaya. Anong klaseng nilalang kayo? Ha? O ano, Clara? Nakapagkwento ka na ba kay Ben? Akala mo ba mauutakan niyo kami? Humanda ka mamaya kay Nilda. Hinila ni Mang Kanor si Clara at pagkaramdam ko nun, sasaktan nila ito. Narinig ko pang hinahanap din nila si Carlito. Si Aling Minda naman noon, hinawakan ako sa pisngi at pinahid ang luhang tumutulo sa mga mata ko. Ben, amin ka na lang ha. Gustong gusto ko na kasing magkaroon ng anak eh. Kahit kailan, hindi niyo ako magiging anak. Mga halimaw kayo. Pinanlakihan niya ako ng mga mata at biglang pinisil ang pangako. Galit na galit siya dahil sa sinabi ko. Mabuti na lang ay dumating si Mang Kanor at pinigilan siya. Sa mismong harapan ko, sinabi nila ang plano nila sa mga magulang ko. Kaya mas lalo lang akong naiyak. Niyuyog-yog ko pa si nanay at tatay, pero hindi talaga sila magising-gising. Si Carlito din nun, hindi pa nakakabalik. At si Clara, hindi na lumabas pa ng bahay nila. Sira na yung plano namin at nawalan na rin ako ng pag-asa na makakaligtas pa sa kamay ng mga halimaw na yon. Niyakap ko na lang ang mga magulang ko habang iyak ako ng iyak hanggang sa maalala ko ang ibinigay ng matanda kay nanay. Tinignan ko kung suot ba niya ito. Nang mapansin ko na hindi, kaagad akong pumasok sa kwarto at hinahanap iyon. Mabuti na lang din, lumabas ng bahay ang mag-asawa at nilak nila ako sa loob. Kaya malaya kong naisuot kay nanay ang kwintas na bigay ng matandang magbabalot nung gabi. Ilang minuto ba ang tumagal? Unti-unting nagising si nanay, kaya sobra akong natuwa. Pero si tatay nun, hindi pa talaga nagigising. Sinabi ko kay nanay ang lahat ng nalaman ko at bumuo kami ng plano. Hanggang sa nagkunwari siyang tulog at dinala na siya ni Mang Kanor sa loob ng lumang bahay. Sumama ako sa kanila sa loob at nang maipasok na kami doon, naghanap ako ng matulis na bagay para sa nagamitin na pamputol sa tali ni nanay. Magdidilim na noon, kaya sobrang natataranta na talaga ako. Mabuti na lang, pumasok si Clara mula sa likod at may dala siyang kutsilyo. Mabilis niyang kinalagan si nanay at sa likod kami dumaan palabas. Gusto na sana ni Clara na umalis na kami, subalit hindi namin maiwan-iwan si tatay. Bumalik kami sa bahay nila Mang Kanor at laking tuwa namin ng tahimik ang bahay nila. Ayon pa kay Clara, nasa loob lang daw sila ng kwarto at umuusal na ng orasyon. Tinulungan ko si nanay na itayo si tatay, tsaka dahan-dahan kaming lumabas ng bahay. Naglakad kami palayo. Sobrang bagal ng usad namin. Mabigat din kasi si tatay at mabilis na hingalin si nanay. Nang malayo-layo na kami, sinalubong naman kami ni Carlito at mabuti na lang, may dala itong luyang itim na hinihingi pa daw niya sa isang matanda. Ipinapaamoy niya iyon kay tatay at inilagay sa bulsa ng short niya. Ilang minuto pa ang lumipas ay nagising na si tatay.
Takang-taka kung ano na ang nangyari. Ipinaliwanag ni nanay sa kanya ang lahat. Walang hiya na Kanor na yon. Traidor siya. Pabayaan na natin sila. Kailangan na makatakas na tayo dito. Bago pa man kami tuluyang makaalis sa teritoryo nila, napansin na pala ng mga tao na nakatakas na kami ni nanay. Dito ay may iilan ang humahabol sa amin, kaya lumihis na kami ng daan. Sina Clara at Carlito ang nauna at sumunod na lang kami sa kanila. Habang tumatakbo kami, sinabi pa ni Carlito na wag daw kaming mag-alala dahil may tutulong sa amin. Medyo madilim na din noon ang nilalakaran namin, kaya todo alalay kami kay nanay para hindi siya madapa at hindi mapano ang kapatid ko na nasa sinapupunan niya. Naging mabagal na rin ang paglakad namin. Ilang hakbang pa namin, nakarinig na kami ng pagaspas ng pakpak. Pagtingala ko'y halos himatayin na ako dahil sa nakita ko. Ang manananggal ay nasa itaas na namin. Ang pangit ng itsura niya at kalahating katawan lang nito ang dala. Ayon pa kay Clara, si Aling Minda daw iyon. Hoy aswang, lubayan niyo na kami. Hindi ako papayag na makuha niyo ang mag-ina ko. Mas lalong nagalit ang aswang at sinubukan na atakihin kami. Ngunit nang malapit na ito sa amin, mukhang nasaktan ito sa hindi maipaliwanag na dahilan. Sinabi naman ni Clara na hindi daw iyon basta makakalapit sa amin dahil sa mga pangontra nila nanay at tatay. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad. Ako noon ay iyak ng iyak at patuloy lang din sa pagsunod ng aswang. Tumigil kami sa isang kubo na napapaligiran ng mga pinatulis na kawayan. Nang makalapit na kami, napansin naman namin na hindi sumunod ang aswang. Pero sobrang lakas ng sigaw nito. Galit na galit at may kasamang angil. Pagkapasok namin sa bakod, sumalubong sa amin ang manong na nagtitinda ng balot. Siya pala ang nakatira sa kubong iyon. Kaagad niya kaming pinapasok sa bahay niya at pinigyan si nanay ng tubig na maiinom. Mabilis din niyang sinuri ang tiyan ni nanay. Nalaman namin na isa pala siyang albularyo. Kaya pala noong unang kita niya sa amin, binalaan na niya kami. Nagpasalamat din ako ng malaki noon kina Clara at Carlito. Dahil kung hindi dahil sa kanila, baka tuluyang nawala na ako ng mga magulang. Pero sinabi naman ni Clara na wag daw muna akong magpasalamat dahil hindi pa tapos ang gabi. Marami pa raw ang mangyayari. Ipinaliwanag naman sa amin ni Manong Karding kung bakit nag-aalay ang mga aswang na iyon. Iyon daw ay para mas lalo silang lumakas. Sinabi din ni Manong Karding na hindi aswang si Mang Kanor at napipilitan lang ito na sumunod sa mga utos ng kanyang asawa. Sa kubo ni Manong Karding, pinakain niya kami. Matapos naman namin kumain, naupo kami nina Clara at Carlito sa may pintuan ng kubo. Bilog na bilog nga ang buwan at medyo mapula pa ang kulay nito. At sa bakuran ay may sinisigaan si Manong Karding. Kailangan daw iyon para sa pangdagdag na proteksyon sa amin at sa kubo niya. At ayon pa kay Manong Karding, kailangan daw namin na maghanda dahil tiyak niyang susugod ang mga aswang sa kanyang kubo. Gumapang naman sa dibdib ko ang takot dahil baka may masaktan pa sa amin. Si tatay naman nun ay gigil na gigil sa galit at hindi mapakali. Kita ko rin ang takot ni nanay at para bang nanginginig na ito. Nang bigla akong makaramdam ng pagkaihi, nagpaalam muna ako sa kanila. Sinabihan pa ako ni Manong Karding na huwag daw lalayo at huwag lalabas ng bakod. Pero habang naghahanap ako ng lugar na pwedeng ihian, may narinig akong boses na parang galing kay Mang Kanor. Tulungan ninyo ako. Hinanap ko naman ang boses na iyon at nakita ko nga siya na nasa labas ng bakod. May mga sugat siya kaya't nagmamadali akong lumabas upang alalayan sana. Biglang nawala sa isip ko ang bili ni Manong Karding
Naawa kasi ako sa kalagayan ni Mang Kanor. Lalo na't alam ko naman na tao lang siya. Tinulungan ko siyang tumayo pero laking gulat ko nang tumawa siya at biglang iniuntog ang ulo niya sa ulo ko. Nakaramdam naman ako ng hilo at unti-unti na lang nagdilim ang paningin ko. Nang magising ako, nasa loob na ako ng lumang bahay. Nakita kong may buntis na nakahiga sa mesa. Ang akala ko talaga noon, nakuha nila si nanay. Pero nakahinga ako ng maluwag nang mapagtanto kong hindi iyon ang nanay ko. Tatayo na sana ako pero pinigilan ako ni Aling Minda. Nasa tabi ko siya, nakaluhod at may inuusal na orasyon. Nang sumigaw ng malakas ang buntis, mas lumakas din ang orasyon nila hanggang sa tumahimik na ang lahat. Matapos ang katahimikan, bigla silang nagdiwang. May nagsasayawan at ang iba kumakain. Hindi ko alam kung hilaw na karne ba iyon o kung anong klaseng karne. Basta, napakalansa at parang hindi ko masikmura. Ahayaan na namin na makaalis ang nanay at tatay mo. Pero ikaw ang kapalit. Sa amin ka na ngayon, Ben. Sa amin ka na, Ben. Huwag kang mag-alala. Ibibigay namin ang lahat ng gusto mo. Laruan, pagkain, kahit ano. Huwag ka ring mag-alala. Hindi ka naman namin sasaktan at hindi ka magiging aswang. Pero hindi ninyo ako anak. Sila nanay at tatay ang mga magulang ko. Subalit ipinagpilitan talaga nila na sila na ang mga bago kong mga magulang. Sa gabing iyon, wala akong nagawa kundi ang umiyak na lang. Kasalanan ko din naman kung bakit nila ako nakuha. At naisip ko rin na kung iyon ang kapalit para sa kaligtasan nila nanay at tatay, pati na rin nina Clara at Carlito, titiisin ko na lang. Kinaumagahan tulog ang lahat, samantalang ako gising na gising. Nasa loob lang ako ng bahay nila Mang Kanor at dumungaw na lang ako sa bintana. Subalit sa di kalayuan, may bata akong nakita. Hindi ko siya namumukaan, pero unti-unti siyang lumapit at kumaway sa akin. Sinabi niya sa akin na wag daw akong mawala ng pag-asa dahil babawiin ako ng mga magulang ko. Dahil sa sinabi niyang iyon, lumakas din ang loob ko. Ngumiti ako sa kanya, pero habang naglalakad siya papalayo, unti-unti naman siyang naglalaho. Napagtanto ko na hindi siya normal na batang kagaya ko. Mabilis na lumipas ang oras na hindi ko namamalayan. Gumabi na pala. Napansin ko si Aling Minda na nagtungo sa likod ng bahay. Sinundan ko siya at nagulat pa ako nang masaksihan ko kung paano naghiwalay ang katawan niya. Napatakip na lang ako sa bibig at napaatras. Sa pag-atras ko naman, may parang biglang humila sa akin. Pagkalingon ko, si tatay. At sininyasan akong huwag maingay. Sobrang saya ko noon nang makita ko siya. Yumakap ako sa kanya ng sobrang higpit. Napansin ko din na kasama niya si Manong Kardeng. Hinintay namin na tuluyang umalis ang kalahating katawan ni Aling Minda. Pero narinig ko naman ang pagtawag sa akin ni Mang Kanor. Bumalik ka na sa loob muna, anak. Kailangan naming iligpit ang kalahating katawan na ito ng aswang na yon. Anong gagawin niyo, tay? Itong dinikdik na bawang at asin na tinunaw sa tubig ang tatapos sa babaeng ito. Bago ako pumasok, nakita ko pang nilagyan nila ng asin at bawang ang kalahating katawan ni Aling Minda. Napangiwi naman ako dahil siguradong mahapdi iyon. Pagkapasok ko sa bahay, inaya ako ni Mang Kanor na kumain. Pero dahil sa nagsaksihan ko sa labas, hindi ko magawang lunukin ang pagkain. At habang nasa kalagitnaan naman sa pagkain si Mang Kanor, biglang sumigaw sa labas si Aling Minda. Para bang hirap na hirap ito,
kaya kumaripas ng takbo si Mang Kanor palabas. Ako naman tumakbo ako kung saan ko iniwan sila tatay at Manong Karding. Pagkalabas ko, kaagad akong hinawakan ni tatay. Nakita ko si Manong Karding na kinalaban si Aling Minda na namimilipit na sa sakit. Ang mga kapitbahay nila din noon ay nagsilabasan, pero nang makita nila si Manong Karding, muli silang nagsipasok sa kanilang bahay at tila umakto na walang nakita. Para bang takot na takot din sila kay Manong Karding. Sobrang nagmumura noon si Aling Minda at iyak ng iyak dahil sa galit na hindi man lang daw siya tinulungan ng mga ito. Tanging nagtangka lang na tumulong sa kanya, walang iba, ay ang kanyang asawa na si Mang Kanor. May dala na itong itak at itinutok iyon kay tatay. Lubayan niyo ang asawa ko. Kung hindi mo kami dinala dito, hindi ito mangyayari. Pinagkatiwalaan kita. Pero balak mo palang kunin sa akin ang mag-ina ko. Bagay lang ito sa inyo. Nagawa ko iyon dahil mahal na mahal ko ang asawa ko. Huwag niyo siyang kukunin sa akin. Huwag niyong patayin ang asawa ko. Utang na loob. Paalasin ninyo ng matiwasay ang pamilya ni Diego. Hayaan ko mabuhay pa itong asawa mo. Huwag niyong isasama si Ben. Amin siya. Kahit nahihirapan na noon si Aling Minda, ayaw pa rin talaga niya akong palayain. Naawa naman ako sa kanya dahil doon ko naramdaman na sobrang gusto niya talagang magkaanak. Si Mang Kanor noon ay sinaway ang asawa niya. Aling Minda, hayaan niyo na po ako magkaalis. Kasi kung nandito ako sa inyo, hindi po ako magiging masaya. Gumawa na lang po kayo ng sarili ninyong anak. Yung wala kayong kahati sa kanya. Ako po kasi may nanay at tatay na ako. Nakita kong umiyak si Aling Minda. Sa huli napapayag naman siya at dahil doon, ibinalik nila tatay ang kalahating katawan niya at may inilagay doon si Manong Karding upang makabalik si Aling Minda. Inanghina siya nang makabalik siya sa kalahati niyang katawan. Dinala na lamang siya ni Mang Kanor papasok sa bahay niya. Humingi din ng tawad si Mang Kanor kay tatay. At bago kami umalis, may ibinigay si Aling Minda sa akin. Isa iyong kwintas at ayon pa sa kanya, makakatulong daw iyon sa akin sa paglaki ko. Magagamit ko raw kapag nagtayo ako ng negosyo. Nag-aalinlangan pa akong tanggapin iyon. Pero nang sabihin naman ni Manong Karding na ligtas ang bagay na iyon, tinanggap ko na lang at saka nagpasalamat. Umalis kami sa lugar nila at bumalik sa bahay ni Manong Karding. Pagkarating namin roon, kurot ang inabot ko kay nanay. Umiiyak siya habang niyakap ako. Sobrang nag-alala daw siya sa akin. Humingi naman ako ng tawad sa kanila dahil sa katigasan ng ulo ko. Si Clara at Carlito noon ay niyakap din ako. Nagpalipas pa kami ng isang gabi sa kubo ni Manong Karding. Naging tahimik naman ang gabi at wala nang sumugod pang aswang. Kinabukasan ay nagpaalam na kami. Si Clara ay sumama sa amin at si Carlito naman ay nagpaiwan kay Manong Karding. Gusto niya daw kasing mag-aral ng panggagamot. Kaya sa pagbalik namin sa bayan namin, kasama na namin si Clara. Sa amin na siya tumira at pinag-aral din siya nila nanay at tatay. Nang ipananganak ni nanay ang bunso kong kapatid, kami ni Clara ang naging katulong ni nanay sa pagbabantay dito. Magkasabay po kaming nagdalaga at nagbinata ni Clara, pero nauna akong makapagtapos ng kolehiyo dahil sa sarili ko ring sikap. Ang kwintas naman na bigay ni Aling Minda ay nagdala rin ng swerte sa buhay namin. Naging lapitin nga ako ng swerte at matapos akong makapagtapos sa kolehiyo, nakapagtrabaho ako at kalaunan ay biglaan na lang nakapagpatayo ako ng negosyo. Nagawa kong mapag-aral si Clara din sa kolehiyo at maging ang kapatid kong bunso na si Benji. Kami po ni Clara ang nagkatuluyan dahil gustong-gusto ko din talaga siya. Pero hindi po kami nagkaanak. Naisip ko nga
na baka iyon ang kapalit na pagtanggap ng kwintas. Kaya ang ginawa na lang namin, nag-ampon kami ng bata mula sa bahay ampunan. Sa panahong ito, tuluyan kong naintindihan ang nararamdaman ni Aling Minda sa mga panahong gustong-gusto niyang magkaanak. Pero kahit pa man hindi kami nagkaanak ni Clara, masaya kami sa batang inampon namin at masaya kaming magkasama. Pero pinalaki namin ang bata na hindi nasasanay na dumayo sa mga piyesta-piyesta. Kahit nasa modernong panahon na, alam naman namin na may mga aswang pa rin sa paligid. Takot na nga lang silang lumantad, pero mas mabuti na yung nag-iingat. Sir Casper, dito ko na po tatapusin ang liham ko tungkol sa aming karanasan noong piyesta sa isa sa mga baryo na sakop ng Lambunaw, Iloilo. Maraming salamat sa pag-ere ng aking kwento. Muli po, ako po si Ben ng Iloilo.